Okay. Now, the mission, that's the title of our message. Oh, no? So, mga kapatid, alam niyo, I am very glad that there is a passage like this in the Bible. Bakit? Kasi yung 12 apostles, ibang level yun eh. Mataas ang level ng 12 apostles eh. Parang mahirap abutin, parang mahirap i-identify yung sarili ko dun sa 12 apostles. Pero, nung ibinigay ng Panginoon itong 70 or 72 in other translations, merong 70 na tinawag ang Panginoon upang italaga niya na magmisyon. So, simulan po natin, no? The men, in verses 1 to 3. Basahin po natin. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 70. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. No, grabe, no? Tingnan nyo, this is the commission of the Lord to the 70. Sino itong 70 na to? Hindi pinangalanan eh. So, ibig sabihin, that 70 could be anybody following the Lord. And in our time, that 70 could be you. Kasi walang pangalan eh. So, yung 70 na yan, pwede nating i-identify yung sarili natin dyan eh. Naunawaan po ninyo. Kasi hindi yan yung mga 12 apostles. Yung 12 apostles, ibang level yun, mataas masyado level nun eh. Pero meron mas mababang level na kagaya nito that we can identify ourselves. Pero tingnan po ninyo, ang ganda dito dahil sabi dito, kung ano yung pagsugo na ginawa ng Panginoon doon sa 12 apostol, kung paano yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa 12 apostles, ibinigay niya rin dito sa mga 70 na to. Actually, yung ginamit po dito na sila ay isinugo o sent, ang ginamit din dito is apostol. So, ibig sabihin, the same power talaga yung binigay ng Panginoon dito sa mga taong ito. Okay? Dahil ang sabi ng Panginoon, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Yun yung pinaka-problema ni Lord, no? Yun ang problema ni Lord, ni Jesus. Kasi sinasabi niya, ang dami nga aanihin, hindi ko kaya, ako lang mag-isa. Kailangan ko kayo. Napakarami nga. Ano yung aanihin dito? Yung mga taong nangangailangan kay Kristo. People who need the Lord. Ito yung mga taong wasak ang buhay. Ito yung mga taong maraming problema. Ito yung mga taong hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Ito yung mga taong pagkagabi, ang alam nilang gawin, mag-inuman. Pero after that, ay yung kanilang buhay ay walang patutunguhan. Ito yung mga taong yon. Ito yung mga taong nakagaya natin dati. Nakagaya mo dati nung hindi mo pa nakikilala si Kristo, walang direksyon ng buhay mo. Naunawaan po natin. Ito yung mga tao na dumadating ang araw-araw nang hindi alam kung anong gagawin. Kumbaga, kung ano yung nandyan, yun na lang yun. Walang direksyon, walang purpose, walang layunin ang mga buhay. Ito yung mga sinasabi ni Jesus na maraming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Sino itong mga mag-aani na to? Ito yung mga tao, mga anak ng Diyos na mag-share ng gospel. Na ito yung mga tao na nakakilala sa Panginoon, may purpose ang buhay, at kailangan nilang ibahagi dito sa mga taong ito na wasak ang buhay that there is a purpose in life if you will just surrender your life to Jesus Christ. Naunawaan po natin mga kapatid. So, ano yung characteristics nito mga disciples na to? Una, diverse disciples. Ibig sabihin ng diverse, iba-iba. They have different backgrounds, personalities, talents, intelligence, and experiences. Iba-iba yung ugali, iba-iba yung pinag-aralan, iba-iba yung kanilang mga talents, iba-iba yung kanilang mga characteristics. Kagaya din natin dito, mga kapatid. In fact, there are no two fingerprints that are the same. Lahat tayo, iba-iba ang fingerprints natin. Eh. Walang magkakapareho.
Kaya nga kapag hindi ka marunong pumirma, fingerprint eh. Kasi wala kang kapareho sa mundong ito. Ibig sabihin, itong 70 na to, walang magkakapareho ang mga ugali nito. Iba-iba. At yun ang gusto ng Panginoon. Iba-iba yung mga ugali nito dahil iba-iba yung mga klase ng mga tao na pupuntahan nila. Naunawaan po natin. Bakit ganon? Kasi merong sinasabi tayo na ginagamit ni Lord yung ikaw, yung karakter mo, yung pagkatao mo, yung ugali mo, ginagamit ni Lord doon sa mga taong makaka-relate ka din. Naunawaan po ninyo. Halimbawa ikaw, dati kang depressive na tao. Lagi kang malungkot, lagi kang depressed. Pero nung nakilala mo si Kristo, sumaya yung buhay mo, na-overcome mo yung depression. Therefore, you can help people who are suffering the same. Naunawaan po ninyo, kagaya ko. I used to be a depressive person. Ang tawag ko sarili ko, chronic depressive. Ibig sabihin, lagi ako nade-depress. Ang dali ko ma-depress. Pero alam po ninyo, nung ako'y na-born again, na-realize ko na ako'y anak ng Diyos at na-realize ko yung power ni Lord and then nauutusan ko yung isip ko at yung emotion ko. Kapag ka ako parang nade-depress ako, nalulungkot ako, inuutusan ko yung isip ko. In the name of Jesus Christ, I command my mind not to think of depressive thoughts, not to think of lonely thoughts. I rebuke the spirit of depression in me. Kaya hindi tumatagal. And then nakikinig ako sa worship song, nakikinig ako sa mga sermon, nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako. Na-overcome ko yun. Naunawaan po ninyo. That's why I understand those who are depressed. Yung mga nade-depressed na tao, I understand you perfectly because ganun din ako dati. Pero there is hope. Hindi mo kailangang magtampisaw dyan sa depression na yan. Hindi mo kailangang mabalot ka ng depression hanggang sa wala ka nang gagawin na wala nang direksyon ang buhay mo. Hindi totoo yan. Because there is hope in the Lord. Iba naman na alipin dati ng droga. So, ang nangyayari kapag ka nakalaya sa droga, nakalaya sa masamang bisyo, nakaka-relate naman sila doon sa mga taong ganun din. Naunawaan po ninyo. So, that's why kung ano ka, kung saan ka hinango ni Lord, yung mga tao na gano'n, na kagaya mo dati, yun ang pwede mong matulungan. Naunawaan po natin. Okay. Now, pangalawa, devoted hearts. Devoted hearts, they obeyed the call and command of Jesus to go out 2 by 2. Okay? So, devoted ka sila sa Panginoon, 2 by 2, sinunod nila yung kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi sila devoted, hindi sila susunod. Yun ang gusto ng Panginoon yung marunong kang sumunod. Pag sinabi lo, pumunta kayo dyan, o gawin nyo ito, o doon kayo pumunta, hindi yung nagre-reklamo ka, Lord, wag na doon, dito na lang. Kung saan ka dinadala ni Lord, dapat doon ka. Kung saan ka pinapapunta ni Lord, dapat doon ka pumunta. Kasi kailangan sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, kung saan ka dinadala ni Lord, yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Naunawaan po natin. Halimbawa, gusto ni Lord, pumunta ka ng Canada, gusto mo sa Singapore. Hindi pwede yon. Kasi kung pupunta ka ng Singapore, baka mapahamak ka. Kaya dinadala ka ni Lord sa Canada. Naunawaan po ninyo. Dapat kung saan ka talaga dinadala ni Lord, hindi yung ipinipilit mo yung sarili mo. Ganon din sa pagtatrabaho. Ipinagpe-pray dapat yan. Hindi yung kung lahat na lang ng open doors, lahat na lang ng mga opportunity, pinatulan mo. Tandaan natin, not every open door is God's will. Hindi lahat ng opportunity kalooban ng Diyos. Yung iba niya mga opportunities na yan, devil's traps. Pwedeng gagamitin ng demonyo para sirain ka. Kaya yung iba, palipat-lipat ng trabaho Kasi nga, hindi naman kalooban ni Lord yung trabaho mo, pinatulan mo. Kaya palipat-lipat ka, every 6 months, lipat ka ng lipat. Wala kang tinatagal ng trabaho. Yung iba, palipat-lipat ng school, palipat-lipat ng course. Kasi hindi naman kalooban ni Lord yung mga kurso. O kaya, yung iba, sabihin natin, bugso ng, no offense meant bugso ng nursing. Noong 10 years ago, grabe, talagang lahat gustong mag-nursing. Halimbawa, sa MCU, grabe, ilang section kami dyan. 30 sections yata yung sa MCU, yung mga first year. And 28? 38, grabe, 38. Grabe. At nako, ang lakas pa ng kick out. Kalahati, more than half naki-kick out. Ang lakas ng loob nung di na mag-kick out. 38 sections. Pero ang tanong,
nung gumraduate itong mga nurses na to, nursing pa rin ba ang profession? O nasa call center na yung kalahati? Kasi in the first place, hindi naman kalooban ni Lord na mag-nursing to mga to. Kasi kung kalooban ni Lord yan, dapat yung course, yung trabaho mo, related sa course mo. Ano intindihan nyo ba? Devoted hearts, kung saan ka dinadala ni Lord, doon ka. At tatanungin mo, Lord, saan ba ako pwedeng mag-mission? Lord, saan ba? Alam nyo kung saan ka nagtatrabaho, yun ang mission field mo. Kung saan ka nag-aaral, yun ang mission field mo. Kung saan ka nakatira, yan ang mission field mo. Tandaan natin yan. There is a purpose why the Lord has placed us in a particular place. Naunawaan po natin, mga kapatid. Now, pangatlo, dedicated to pray. So, this 70 were dedicated to pray. Dahil ang sabi ni Jesus, mag-pray kayo. Pray to the Lord of the harvest. Sino yung Lord of the harvest? Jesus. So, they needed to pray for their success and for more workers to work in the harvest field. So, yung sa verse 2. Ang sabi niya sa verse 2, sa wikang Ingles, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest field. So, sabi sa Luke chapter 10, verse 2, sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mag-aani. Tingnan niyo, alam niyo yung salitang send at yung salitang magpadala. Sa wikang English, ekbalyo. Ano yung ekbalyo? Ekbalyo means to expel, to drive, to cast, hindi lang to simpleng send out eh. Kumbaga, ibalibag, itapon, tulak. Ano ibig sabihin no? Napaka-strong, very strong pala yung ibig sabihin ng salitang send or magpadala. Ano ibig sabihin nito? Kasi nga, marami ayaw sumunod sa Panginoon when it comes to missions. Ayaw magpagamit sa Panginoon, marami. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, manalangin kayo na ang Diyos ay sumipa ng mga mag-aani. Naintindihan po ninyo? Ganun kabigat yung utos na yan. Manalangin kayo na ang Diyos ay sumipa, bumalibag, magtapon ng mga mag-aani sa anihan. Okay? What kind of Christian are you? Now, why most Christians are stubborn and disobedient to share the gospel? There are 4 reasons kung bakit yung mga tao ayaw i-share yung gospel. Ano ba yung gospel? Gospel is the good news. Ito yung mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na si Kristo ay namatay sa krus at yung kanyang pagkamatay sa krus, binigyan tayo ng karapatan na makarating sa langit. In fact, the heart of the gospel is John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang nag-iisang pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. That is the gospel. Kabisaduhin niyo yung John 3:16. Kabisaduhin mo yan word for word so that you know what the gospel is and you can share the gospel to the people around you. Now, there are 4 reasons why. Bakit? Ano yung 4 na reasons kung bakit ang mga tao hindi nakapag-share ng gospel? Number 1, lack of knowledge of what to say and how to say. Hindi nila alam kung ano sasabihin. Hindi nila alam kung paano sabihin. Kaya nga dito sa church, meron tayong training on how to share the gospel. Hindi ka basta-basta mag-share na o mag-share kayo ng gospel. Meron tayong training, meron tayong tanging daan at meron tayong Romans Road. Meron din tayong 1-verse evangelism na in 5 minutes, pwede mong i-share yung gospel sa isang tao na nangangailangan sa Panginoon. Yung ibang hindi marunong, magpaturo kayo sa mga leaders ninyo so that you can share the gospel to your loved ones pag uwi ninyo mamaya. Pangalawa, lack of courage to speak for Christ. Kumbaga, walang lakas ng loob, mga duwag in sharing the gospel. Bakit kaya duwag ito mga to? It is because, ito, mga kapatid, tandaan nyo ito sabihin ko, maraming tunay na born-again Christians na duwag mag-share ng gospel, kahit alam nila kung anong isi-share, kahit marunong mag-share, pero mga duwag,
What is the reason? Because they lack the power of the Holy Spirit. They lack the power of the Holy Spirit. Totoo sinasabi ko. Alam niyo ba ako na born again ako 1983? From 1983 to 1990, alam niyo ba, for 7 years, wala akong nasyera ng gospel. Or isa lang ang nasyera ko ng gospel, pero nag-backslide pa. Sa loob ng 7 taon, can you imagine? Pero sa loob ng 7 taon na yan, Sunday school teacher ako ng high school, ng college, ng mga college level. Nagtuturo ako ng Bible. Nagkumakanta ako sa choir. Presidente ako ng youth. Presidente ako ng young adult. Pero for 7 years, wala akong na-share ng gospel, isa lang nag-backslide pa for 7 years. Why? Because, isa lang ang reason, I lack the power of the Holy Spirit. Hindi ko pa nararamdasan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. But when I experienced the power of the Holy Spirit in 1990, hindi ko makalimutan yan. I'm telling you. Noong ako'y nasa Grace Christian High School, na 3 o'clock in the morning, gumising ako, mag-check ako ng test papers bago ako pumasok ng 6 o'clock. Sabi ko, bago ako mag-check ng test papers, magdidibo muna ako. So nagbasa ako ng Bible. Maya-maya, nararamdaman ko na, umiiyak na ako. Hindi ko mapapaliwanag yung pakiramdam ko. Gusto ko, yung matindi yung urge sa akin na mag-pray. Pumunta ako sa loob ng CR, lumuhod ako. Iyak ako ng iyak. Talagang pray ako ng pray. Pinag-pray ko yung buong Pilipinas, pinag-pray ko yung buong mundo. 1 oras akong nag-pray. Hindi ako nakapag-check ng test paper. Alam nyo, pagkatapos noon, paglabas ko noon, punta ako ng Grace Christian High School, grabe. Alam niyo, ang ginawa ko ngayon, tuturuan ng math for 1 hour. Ang ginawa ko, imbis na 1 hour, 40 minutes na ako nagtuturo, 20 minutes nagpipreach ako. Naku, napakaraming mga kabataan, mga 3rd year high school na born again. Ang dami, hundreds. At alam niyo ba, yung batch na yan, yung lagi kong sinasabi, yung CEO ng World Balance ngayon, si Barnaby Chong, naging disciple ko yan kasi estudyante ko yan. At yung tumatakbo ngayon na congressman, si Kenneth Gatchalian, estudyante ko rin yan. Isa yan sa mga na-born again during my time. Ang dami, hundreds of 3rd-year students, 4th-year students, because I experienced the power of the Holy Spirit. Sabi ko, ganun pala yun. Bakit ngayon ko lang naranasan after 7 years? Naintindihan niyo ba? So, if you lack the courage to speak for Christ, isa lang ibig sabihin yan, you lack the power of the Holy Spirit in your life. Pangatlo, lack of compassion for the lost. Wala kang compassion wala kang awa. Hindi ka naaawa sa mga taong pupunta sa impyerno. Alam nyo kung hindi kayo marunong mag-share, magdala kayo ng gospel tract. Ako pagka nagwo-walking ako, meron akong 5 gospel tract, pinapamigay ko doon sa mga tao. So, hindi ko man sila ma-share ng gospel, meron akong gospel tracts, sabi ko, pakibasa nyo po yan. Because, sabi ko, Lord, sana po basahin, Lord, maawa po kayo sa mga taong ito na pupunta sa impyerno. Naunawaan ninyo, do you have compassion for the lost? Yung nanay mo, yung tatay mo, yung best friend mo, yung kaklase mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, pupunta sa impyerno, hindi ka nababothered, you are not bothered at all. And then, lack of true relationship with Christ. Pagka ikaw, wala kang relationship talaga sa Panginoon, definitely, you cannot give what you do not have. So, the solution is to pray, pray, pray. Pray for yourself. Pray for yourself. Manalangin ka, ipag-pray mo yung sarili mo, Lord, tulungan niyo ko, bigyan mo ko ng compassion, bigyan niyo ako ng courage, Lord, give me the power of the Holy Spirit, Lord God, ipinangako mo sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Yun ang sabi ng Panginoon Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu at kayo ay aking magiging mga saksi. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Now, pangalawa, the mission. Basahin po natin. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas.
Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayo magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So tingnan nyo, that is the mission. Ibig sabihin, i-share mo yung salita ng Panginoon, pagalingin yung mga may sakit, at sabihin na malapit na ang paghahari ng Diyos. So, ang sabi dun sa verse 16, sa wikang English, he who listens to you, listens to me. He who rejects you, rejects me. But he who rejects me, rejects him, the Father who sent me. So, ibig sabihin, kapag ka nagsishare ka daw ng gospel, pakinggan po ninyo if you are sharing the gospel, kapag nireject ka, pinahiya ka, hindi ikaw ang nire-reject. Sino ang nire-reject? Si Jesus. Yun ang sabi doon. Kapag ka pinapakinggan ka, ina-accept yung sinasabi mo, sino ang ina-accept? Hindi ikaw. Ang ina-accept, si Jesus. Naintindihan ninyo? Kapag ka tinatanggihan nila si Jesus, ang tinatanggihan nila, God the Father. Naintindihan po niyo. That's why, don't take it too personal kapag halimbawa, yung kaibigan mo, yung kaklase mo, yung office mate mo, yung kapitbahay mo, sabi, ayoko niyan, lumayas ka sa harap ko, hindi ko kailangan yan. So, tinanggihan ka. So, don't take it personally. Ibig sabihin, ang tinanggihan niya, hindi ikaw. Ang tinanggihan niya si Jesus. So, tingnan po ninyo, no, it means some will receive the gospel that some will reject. Matthew 5:10-12. Basahin natin. 1, 2, 3. God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you, because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. So tingnan ninyo, sabi dito, when people reject you, be happy about it. Be very glad. Why? Because there is a great reward awaits you in heaven. So halimbawa, nireject ka, nag-share ka ng gospel, nireject ka, ayaw tanggapin. Kagaya nung one time, meron akong sineshare, dumating dito, mga bisita. Sabi ko, sister, share ko lang po sa inyo itong, wag na, pastor. Sigurado ba kayo sa langit kayo pupunta? Siguro naman. Paano kayo nakasigurado? Mabait naman ako. Sabi ko, share ko lang. Wag na, pastor. Alam niyo, first time akong tinanggihan. Pero hindi bale. Sabi ko, may reward ako sa langit. Kaya kayo, pag tinanggihan kayo, wag kayong ma-disappoint. Sabihin mo, thank you, Lord. Ang laki ng reward ko sa langit. Tinanggihan ako nito. Meron nga dalawang magkaibigan. Sabi na, mag-share tayo ng gospel. Pero sana mas maraming tumanggi sa atin para mas malaki ang reward natin. Kaya halimbawa, nag-share sila ng gospel, kumatok sa pinto. Sabi, magandang umaga po at meron lang po kami i-share sa inyo. Sabi, lumayas kayo sa harap ko, pinagsaraduhan ng pinto. And then, yung dalawang magkaibigan, nag-high five. Pak! Anong sabihin nun? Reward in heaven. So, masaya yung dalawang magkaibigan pagka nire-reject sila. Kasi nga, ang sabi dito, be happy about it, be very glad, because there is a great reward awaits you in heaven. Naintindihan niyo ba? Whether the people accept you or not, whether the people accept the gospel or not, you have a reward in heaven. And there is a greater reward if people will reject you. Naintindihan niyo ba? So wala kang talo. Bakit ka mahihiya na mag-share ng gospel? Now, why do we need to share the gospel? Tingnan niyo po ito. Why do we need to share the gospel? Because there are people who are slave to drugs. But then, because of Jesus, they were set free by Jesus. Tingnan niyo to. Sa right side. Without Jesus, tingnan, laki ng boobs, no? With Jesus, tingnan niyo, nagpakalalaki. Si Jesus lang makakagawa niyan. O tingnan niyo to, before and after. Cocaine, alcohol, crack. O, tingnan niyo yung mga mukha. Hindi ha? Mga mukhang demonyo dati. Pero nung binago ni Jesus, at tingnan niyo, mga mukhang anghel na. At ito si Alice Cooper. Si Alice Cooper, mga kapatid, nung high school kami, yan ang pinapakinggan namin habang kami ay high na high sa drugs. Kasi si Alice Cooper, ano yan hard rock and roll. Ano yan, nakamaskara yan, naka-makeup, talagang grabe yung, superstar yan na rock and roll. Pero anak ng pastor yan. Pero backslider. Anak ng pastor na backslider. Pinapakinggan namin yan. Actually, yung aming grupo na inmates ang tawag namin,
Kasi yung kinuha namin sa kanta ni Alice Cooper na ang title, Inmates. So, pinapakinggan namin yan. Pero alam niyo, tingnan niyo, nung matanda na si Alice Cooper, na born again, I tell you one thing, when Jesus opens your eyes and you finally realize who you are and who is, it's a whole different world. Kaya tuwan-tuwa talaga ako, grabe Lord, salamat po na born again si Alice Cooper. Anong ginawa ko? Pinagsisend ko doon sa mga barkada ko nung high school. Sabi ko, na born again na si Alice Cooper. Sabi ko, kailan kaya kayo maboborn again? Purihin ang... So keep on sharing the gospel, keep on earning your rewards in heaven. And the message is, third point, heal the sick, tell them the kingdom of God is near. Pagalingin niyo yung mga may sakit at sabihin niyo, malapit nang dumating ang Panginoon. So the message is clear. Malapit nang dumating ang Panginoon. So gusto ko lang puntuhin dito yung heal the sick. Yung mga kapatid, listen to this Ang utos, hindi lang ipangaral na malapit nang dumating ang Panginoon, pagalingin niyo rin yung mga may sakit. So ano ibig sabihin nito? Pastor, hindi siguro para sa akin yan. Para sa inyo yan. So, ibig sa 70 yan eh. Binigay ito sa 70, tayo yung 70 na yon. So, ibig sabihin, lahat tayo, binibigyan tayo ni Lord ng power to pray for healing. Naintindihan nyo ba? Ako, nung nagpasar ako ng 1992, and then, kailan ko lang naranasan yung gift of healing? Year 2000. Alam nyo, from 1992 to 1999, kahit sipon, ubo, walang gumagaling sa ministry ko. Sakit ng tiyan. Walang gumagaling sa ministry ko. Pero tanong, ilan sa inyo, nung pinag-pray ko kayo, gumaling kayo? Taas nga ang kamay. Ilan sa inyo yung mga pinag-pray ko dito na gumaling? O salamat sa Panginoon. So, ibig sabihin, marami sa inyo gumaling. Pero ako, year 2000 lang yan. Talaga, aksidente lang talaga. At nagpapasalamat ako mga kapatid, may kukwento ako sa inyo. Hindi kasi lahat ng pastor naniniwala sa ministry ng healing. Ito, kwento ko sa inyo. Pakinggan ninyo. December 30, tanda ko yung date. December 30, 2018 yata. Mga 2018. O 2019. May kumakatok dyan. Pastor. Mga bandang alas 9 ng umaga eh. Ay, kung sino ba naman to? December 30 eh. Yung pala, yung kaibigan ko si Pastor John Vistan. Si Pastor John, kapag kami mga cases yan, laging dinadala dito. Sabi niya, bakit ko ba nandito ka? Alam mo, sabi ni Pastor, ito kasing matandang ito, kaibigan ko, pinipilit ako na pumunta kami sa Splash Island. Kasi ganito, Pastor, yung kwento. Itong matandang ito, nag-outing sila sa Splash Island, buong pamilya. Nung umiihi siya sa may bandang mata mo, may naiihan daw siya na maliliit na tao. Ngayon, nung naihian niya, yung maliliit na tao, nang hina na siya, hindi na siya makalakad. Ngayon, bumalik sa dun sa pastor niya. Siyempre, bit-bit ng dalawang kaibigan o kamag-anak. Ano sabi ng pastor niya? Sabi ng pastor, bumalik po kayo dun sa mga naihian ninyo at mag-sorry kayo. Ngayon, kaya pinipilit ako nito, matandang nito, bumalik ng Splash Island. Dinala ko sa iyo. Imbes na dali sa Splash Island, dito dinala. So, ang ginawa ko, sabi ko, upo. Sabi ko, matanda, hindi po maliliit na tao yung naihian nyo. Mga duwende po yun. Ang mga duwende po, mga espiritu po ng demonyo yan, na nasa anyong duwende. So, gawin po natin, mag-pray po tayo ngayon. So, ginawa ko, I casted out the spirit of dwarfs. In the name of Jesus, ay mga duwende kayo, lumayas kayo sa pangalan ni Kristo. I command you by the power of the blood of Jesus Christ. I break your power over this man. Because this man is a child of God. So, pinahingi ko muna ng tawad, pinatanggap ko sa Panginoon yung matanda. Although umattend siya ng church, kasi nga, may pastor eh. Kaya lang yung pastor, natatawa akong naiinis ako doon sa pastor. Theolog, sikat yung pastor. Ayoko na sabihin yung pangalan kasi sikat yung pastor. So, di nangyari. Sabi ko, try nyo nga tumayo. Tumayo. Lakad po tayo. Alam niyo, nakalakad kami. 2 balik, walang hawak, walang alalay. Tuwan-tuwa yung matanda. Pagkatapos nung malapit ng magpapaalam na, may nakasabit dito na kulay itim. Sabi ko, ano po yan? Sabi nung asawang babae, hearing aid, kasi basag ang tenga ni tatay, hindi nakakarinig yan. So sabi ko, subukan po natin, inalis ko yung hearing aid, pinasok ko yung 2 daliri ko sa pangalan ni Kristo. I command the deaf ears to open up. In Jesus' name, open up in Jesus' name.
So, sabi ko, inalis ko, hawak-hawak ko yung hearing aid, ha? Halimbawa, andito siya. Tay, ano bang pangalan ninyo? Sinabi. O sabi ko, Tay, ano pangalan? Palayo ko ng palayo. Hanggang siguro, Tay, ano pong pangalan niya? Naririnig, nakakasagot. Sabi ko, purihin ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi ko, Tay, hindi nyo na po kailangan niya hearing aid. Pinagaling na kayo ni Lord. So mga kapatid, heal the sick, no? Sabi ko 2 Peter, ano ba yung nakakapagpa-delay sa pagbabalik ng Panginoon? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, kagaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Pero bakit yung kingdom of God, wala pa, ang tagal na? Bakit? Ito ang dahilan. Ang dahilan, binibigyan pa ng pagkakataon ni Lord ang lahat na makapagsisi. Tingnan ninyo, haba ng pasensya ni Lord. Maaring isa ka sa pinagpapasensyahan ni Lord. Ang haba ng pasensya ni Lord sa iyo. Hinihintay ka niya. Baka mamaya kapag ka ikaw nagsisi, yun na pala yun. Ikaw lang pala hinihintay ni Lord. Naintindihan niyo ba? Or yung nanay mo pala, hinihintay ni Lord. Or yung tatay mo pala, o yung best friend mo pala. Hindi natin alam na yung palang taong ito, yung pinakahuling hinihintay ni Lord. Tingnan ninyo, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad na isang magnanakaw. Tingnan ninyo, sabihin, no one knows. Magugulat ka na lang, hindi mo alam, maybe next week, next month, next year, hindi natin alam, walang nakakaalam. Only God knows when is the coming of the Lord Jesus Christ. So why do we need to share the gospel? Bakit kailangan natin i-share ang gospel, mga kapatid? It is because hell is real. Totoong impyerno. Ano bang impyerno? Hopelessness and sadness. It is eternal torture of body, soul, and spirit. It is lamentation, deep sorrow, and regret. It is the last destination for all unbelievers and stubborn sinners, and no escaping from it. Pakinggan po ninyo yung description ng hell. Hell, isang lugar na hindi basta init, kundi isang apoy na hindi namamatay. Apoy na tila may sariling buhay, humahabol, lumalamon, walang tigil. Ang hangin ay mabigat, puno ng asupre, at amoy ng nasusunog na laman. Kada hinga mo, parang may libu-libong karayom na pumupunit sa baga mo. Walang ilaw, walang pag-asa, kundi purong dilim na parang nabubuhay, bumabalot sa iyong kaluluwa, hinahatak ka pababa. Sa paligid, maririnig mo ang mga sigaw, hindi ordinaryong iyak, kundi desperadong hiyawan ng walang katapusang paghihirap. Tila bawat hiyaw ay bumabakat sa iyong isip. Sinasaktan ang bawat hibla ng iyong katauhan. Walang oras, walang pagtakas, walang katapusan. Habang buhay kang nilalamon ng takot, pagsisisi at matinding sakit. Ang bawat kasalanan mo, paulit-ulit na ipapaalala sa iyo, habang ikaw ay pinaparusahan ng higit pa sa kaya mong isipin. Mga uod na hindi namamatay, gumagapang sa iyong katawan, kinakain ka ng buhay, habang ang apoy ay walang tigil na sumusunog sa iyo, pero hindi ka kailanman nauupos. Ang init ay hindi lang sa balat, kundi sa mismong kaluluwa mo, parang lasong kumakain sa pag-asa at dignidad mo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit, ang pagkaramdam ng total abandonment. Wala na ang presensya ng Diyos, tanging walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Hell is the place where mercy is gone, love is absent, and judgment is full. It is the eternal prison where every second feels like 1,000,000 years of horror, and it will never, ever end. Ito ang walang hanggang bangungot na hindi mo kayang takasan. Mga kapatid, that is, I believe, the nearest description of hell.
Kaya nalulungkot ako doon sa ibang mga born-again Christian. Yung pamilya. Nasa na yung pamilya mo? Yung best friend mo. Sino-sino yung mga pupunta sa impyerno? Ang sabi ito sa Pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang tanong, isa ka ba dito? O isa ba dito yung kaibigan mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung best friend mo? Sino-sino ang pupunta sa impyerno? Unang Korinto 6:9, basahin natin. Hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakin, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, mayroong isang tatay na sinasabi niya, yung mga anak niya, 5 anak niya sa asawa niya, lagi ina-invite sa church. Ang sabi nung asawa, wag na, saka na, ikaw na lang, dami ko pang gagawin, maglalaba pa ako, magluluto ako, mamalengke ko, maglinis ng bahay, mamalansya. Yung mga anak, wag na pa, saka na, ang dami namin gagawin, may sa school, ganito, may gimmick kami, mga barkada. So, ang ginagawa yung tatay, siya lang lagi uma-attend, siguro, mga 6 na buwan, 7 months, until one night, napanaginipan nung tatay na nasusunog yung bahay nila at natutulog yung kanyang asawa at 5 anak. Ang ginawa niya, sumigaw siya pero walang boses. Pumatok siya pero walang sound yung katok niya. Hindi bumubukas yung pinto. Hanggang sa nakita na lang niya, sunog na yung kanyang buong bahay kasama yung asawa niya at mga anak. Pagkagising niya, pawis na pawis siya. Sabi niya, buti na lang, panaginip lang. Ang sabi niya, Lord, ano ibig sabihin nun? Nangusap ang Holy Spirit sa kanya, sabi ng Holy Spirit, yan, dahil yung asawa at anak mo, masusunog sa impyerno yan kung hindi sila magsusuko ng buhay sa akin. So, ang ginawa ng tatay, nung kinabukasan, pagkising sa umaga, nagkataon, linggo ng umaga, sabi niya, Olika, bago kayo mag-almusal, may i-share ako sa inyo. Sabi ng mga anak, saka na yan. Sabi niya, hindi! Umupo kayo dyan! May i-share ako sa inyo. Kung ayaw niyo makinig, magsilayas kayo dito sa bahay ko. Ganon katapang yung tatay. Makinig kayo. So, isinare yung John 3:16. Ang sabi niya, kailangang isuko niyo ang buhay niyo kay Kristo. Dahil kung hindi, sa impyerno kayo pupunta. At kung hindi niyo gagawin yan, magkanya-kanya na tayo. Yun ang sabi ng tatay. Magsilayas kayo sa bahay ko. Kung ayaw niyo sumama sa church, magsilayas kayo sa bahay ko. Ganon sinabi ng tatay. Talagang pinanindigan yung pagiging tatay niya. So, natakot yung asawa, natakot yung 5 anak, sumama sa church. So, sa loob ng ilang linggo, yung asawang babae at yung 5 anak, nakakilala ng lubos sa Panginoon, nagsuko ng buhay kay Kristo. At buong pamilya, naglilingkod sa Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya, ano ang punto ko rito? Yung mga magulang. What are you doing? You have a responsibility. You have a responsibility. Pero ang problema, no, yung iba sa atin, nagtetengang kawali. Ano yung tengang kawali? Ilang beses yung narinig yung sermon na to 5 beses na yata. Pero yung iba tengang kawali. Ano yung tengang kawali? Binabaliwala. Taong nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Panginoon. Naunawaan po ninyo, huwag tayo magtengang kawali. And then, huwag mong ikahiya si Kristo. Marcos 8:38, ang sabi dito, basahin natin. Ito ay sapagkat ang sino mong magkakahiya sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito, na mapangulo niya at makasalanan, ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagdating niya sa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Ang tanong, kinakahiya mo ba si Christ? Bakit hindi mo sinishare yung gospel? Isa lang ibig sabihin yan, ikinakahiya mo si Kristo. Can you imagine? Yung si Kristo na umako sa kasalanan mo, na ililigtas ka mula sa impyerno, ikakahiya mo? Naunawaan po ninyo? Yung ba mga best friend nyo, ikinakahiya ninyo? Yung mga asawa nyo ba, ikinakahiya ninyo? Hindi, di ba? Proud ka sa best friend mo eh. Proud ka sa asawa mo eh. Mali-mala kung hindi mo mahal yung asawa mo. Pero kung mahal mo yung asawa mo, proud ka sa asawa mo, proud ka sa best friend mo, bakit kay Jesus hindi ka proud? Kasi kung ikinakahiya mo si Christ, anong klaseng Kristiyano ka? Ikinakahiya mo si Christ sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo. Bakit? Yung gospel ba, nakakahiya yan? Pagka ba nag-share ka ng John 3:16 o ng tanging daan, ng Romans Road, nakakahiya ba yun? Alam nyo, lagi ko ito, nung nandun tayo sa kabilang building,
Yung may-ari ng Water Tradition, yung tindahan ng tubig. Pag-park ko nung aking Innova, galing ako ng World City Colleges. Nangusap ang Holy Spirit, share mo ng gas. Sabi ko, Lord, pagod na po ako. Panginoon, pagod na po ako. Bukas na lang po. Pero ang tindi ng conviction ng Holy Spirit, share mo ng gospel. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Bukas talaga, bukas, Lord. Andiyan, eto, nag-park ako Alam mo, eto, nakatayo siya. Andiyan yung Innova. Kinawayan ko lang. Pero alam niyo, kinagabihan, inatake sa puso, patay. Ako umiyak talaga. Ay, Lord, patawarin niyo po ako. Kaya pala ang tindi ng conviction ng Holy Spirit na share ko ng gospel kasi aatakihin pala sa puso nung gabi at mamamatay. Hindi ko makalimutan yun. Hindi ko makalimutan yun. Hanggang sa kunin ako ni Lord, hindi ko makakalimutan yun. That is why kapag may conviction ng Holy Spirit sa akin, hindi ko na tinatanggi. Dapat sana kayo din, gano'n. Pag kinoconvict ka ng Holy Spirit, share mo yung best friend mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kaklase mo, yung katrabaho mo. Naintindihan niyo ba? Huwag ka na mag-second thoughts. Holy Spirit na yung nangungusap sa'yo. Tatanggihan mo ba? Napakasarap ng pribilehyo na ako yung gagamitin, Lord, para itong taong ito ay makaahon sa impyerno. Ang sarap sa pakiramdam nun Hindi kayang bayaran yun Naintindihan ba natin, mga kapatid? I hope that today, the Lord will speak to our heart. Nawa, ang Diyos, lagyan niya ng apo yung puso natin. Kung ikaw, hindi ka patunay na anak ng Diyos, now is the time to surrender your life to Jesus Christ. I'm telling you, baka ito na yung huling pagkakataon na kinakausap ka ni Lord bago ka pumunta sa impyerno. Huwag mo nang ipagpawalang bahala. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Isuko mo na ang buhay mo kay Kristo. At yung mga tunay na anak ng Diyos, magpagamit kayo. I am encouraging all the born-again, baptized Christians who are here today. Gamitin mo ang buhay ko sa aking pamilya, sa aking opisina, sa aking eskwelahan, sa kalsada, kahit saan. Mula ngayon, ako ay magiging saksi mo. Hindi ko kayang gawin ito sa sariling lakas. Kaya't puno ng Espiritu Santo ang aking kailangan. Hinaharap ko ang mundo bilang iyong lingkod. Hahayo ako, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Meron po akong ginawa dito na panata. Basahin po natin with full of heart. Okay? Ilakas po natin malakas. Okay? Lahat ng gustong magpagamit sa Panginoon. So, basahin po natin sabay-sabay, mabagal lang, na may buong puso. Okay? 1, 2, 3. Narito ako, Panginoon. Tutusan mo ako sa pag-ani. Panginoon, ako'y tumutugon sa iyong tawag. Hahayo ako kung saan mo ako ipapadala. Ang anihan ay marami, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya't ako'y tatayo, handa at may pananampalataya. Hindi ako matatakot sa kaaway, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan upang tapakan ang ahas at alakdan. Lalakad akong may tapang, magmamahal ng totoo, maglilingkod ng may kababaang loob, at mangangaral ng may kapangyarihan. Hindi para sa pansariling kapurihan, kundi dahil nakasulat na ang aking pangalan sa kalangitan. Ako'y tagapagdala ng liwanag sa mga taong puno ng kadiliman. Hindi mahihiya dahil ang aking dala ay kapangyarihan ng kaligtasan. Sugo ng pag-asa at saksi ng mabuting balita. Hanggat hindi pa naririnig ng lahat ng tao, ako'y hahayo, taglay ang kalakasan ni Kristo. Okay? Sana po'y maging totoo yan sa puso natin. Let me pray for you. Lord, I pray, O God, for those who are standing up right now, na naunawaan po yung kahalagahan ng pagmimisyon. O Lord, I pray, O God, Lord, I give them the power of the Holy Spirit
O God, to share the gospel and to pray for the sick. O Lord, dalangin ko, Panginoon, yung sinabi mo na ipanalangin niya mga may sakit. O God, give us the power to pray for the sick. And give us the power to share the gospel, O Lord. Panginoon, Lord, dalangin ko, Panginoon, magmula sa araw na ito, Panginoong Diyos, we will grab every opportunity to share the gospel to our loved ones, to share John 3:16 to our loved ones. Ayaw po namin, Lord, na sila'y mapunta sa impyerno at magdusa doon ng habang panahon. Nais po namin magkasama-sama kami sa paradise, sa langit, Lord, pagdating ng panahon. Salamat po, O Diyos. Holy Spirit, move in our midst right now. Let the spirit of revival manifest right now in our hearts. Lagyan mo ng apoy ang aming puso, Panginoon. Oh God, wag pong, Panginoon, Lord, wag namin makalimutan ang mensaheng ito. Gamitin niyo po ito, Panginoon, Lord, in order to bring our loved ones to you, Lord Jesus. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.